Kumusta mga ka-DIY? Ito naman tayo ngayon ang unboxing natin itong 60 amperes. Itong MPPT na charge controller. At 60 amperes yung pinili ko. At ito yung i-upgrade ko kasi yung binili kong Victron na 2 kilowatt ay hinihintay ko pa rin at naunang dumating ito. Kaya i-unbox natin. Tignan muna natin kung ano yung mga features nitong charge controller na ito. Ito yung mga features nito na display real-time power generation and current. Tapos yung multifunction LCD, operation menu, at saka support lead acid batteries, gel batteries, at saka yung lithium batteries. At karamihan kasi nung gagamitin ko ay yung ganong klaseng battery. Ito mga lithium yan, meron akong 500 pieces na ganyan. Kaya yan yung gagamitin ko sa para dito sa my charge controller. Ngayon ay buksan na natin kung ano ang mga laman. At ito, meron itong instruction manual na kasama. At may warranty card. Ito, mayroon itong kasamang 2 years na warranty. Kaya kahit anong mangyari dito sa charge controller ay pwedeng isauli sa online. Kaya okay ang wala nang tanong-tanong dito pag kasi nasa uli. At may kasama itong temperature probe para ito dun sa may battery. Ito yung pinaka-connection sa ilalim. Ito yung para sa temperature sensor. Ito, i-screw yung pinaka-probe, saka isasalpak dyan. Tapos meron itong solar panel input, yung sa battery, at saka yung sa DC load. Tapos ito yung i-connect para sa computer. Ngayon, ito yung harap. Ayan yung brand, ampinbt.co. At ang pagkakaalam ko, American ang nag-design. Pero sigurado, syempre made in China pa rin. At ito yung specification nitong controller. Ayan, AP60, yun yung 60 amperes. At ang battery voltage, pwedeng 12 volts, 24 at saka 48 volts. Auto-detect na yan. Ang maximum input voltage nung solar panel ay 150 volts. Kaya gagamitin ko yung 24 volts na battery, kaya meron itong 1700 watts na na panel, solar panel na pwede. At ito yung sa recommended input. 24 volts, yan yung sa panel. 36 volts to 72 volts ang operating niya, yung voltage range. At wala naman ng ibang connection pa, kundi yan meron butas dito. Tapos dito sa ibabaw meron yung fan. Sigurado yan palabas pataas ang fan. At pag mainit na, ibubuga palabas yung init. Ayan, kabilaan yung yung mga ventilation. Meron din dun sa kabila. Tapos sa likod, meron din sa likod. May mga butas din dito. At yun, ang gagawin ko ngayon ay ikakabit ko ito sa may dun sa may connection ng hybrid. At nang malaman natin kung
kung ilan ang pinoproduce nito. Ikukumpara ko doon sa may hybrid. At itong temperature probe ay meron pang kasamang maliit na screwdriver. Ito na yata ang pinakamaliit na screwdriver kong nakita. Ayan, para dito sa may i-screw lang doon para hindi mahugot. Tapos ito, i-connect lang ito. Meron tong wire na nakalabas. Ayan, iipit doon. Ayun, para dito yung screwdriver. At eto ngayon, kinabit ko yung wiring nitong nanggaling dito sa battery bank. Kaya naka-on pa rin yung inverter. Kaya lang itong battery nitong yung connection ng battery nitong charge controller, naka-connect pa rin dito sa positive at saka negative nitong 24 volts na battery bank. Kaya kung makikita niyo dito, ito yung positive at negative. Pumunta dito sa may positive ng battery, tapos yung negative doon sa kabila. At dumaan ito sa circuit breaker. Meron akong 100 ampere circuit breaker. Tapos yung solar panel na connection, dumaan din dito sa may circuit breaker. At pinalabas ko lang muna dito sa bintana at nandun sa labas yung mga panels. Sa ngayon ay makulimlim. At nung tinignan ko dito kanina, nakakabit yung panel dito, ay nagre-read ng 0. Wala pa yung ampere, yung current 0 lang. Tapos nung nilipat ko dito, ay meron na itong reading na 3.7 amperes. Ibig sabihin may pagkakaiba itong controller nitong bago dito sa may built-in na controller nung hybrid. Na 0 yung lumalabas, samantalang dito ay tumataas pa. Ayan, medyo lumalabas kasi yung araw. Pero kanina, cloudy, ang pagkakaiba, may 3.5 reading ito. At doon sa may hybrid ay 0. At ngayon ay tignan natin kung talagang accurate nga ba yung charging voltage ay yung current. At sa ngayon ay meron tayong 71 volt na voltage galing sa panel. 3.7 amperes ang current na pumapasok. 25 volts, 0.8 ang battery bank. Ngayon ay tignan natin yung current kung talagang parehas noon, 3.7 dito sa papasok sa batteries. Kaya nakaset tayo ngayon ng DC. Ayan, may 3.7 na reading. 3.75 at dito naman 3.74 o 3.75. Halos parehas yung reading nitong controller at saka nitong clamp meter. 3.9 at 3.9 o 4 na doon, 4 na rin. Kaya okay itong controller. At saka yun ang napansin ko sa review nitong doon sa pinagbilan sa Amazon. May mga nag-review kasi doon na kapag cloudy ay meron pa daw na ipoproduce na current. At yun ang napansin ko dito sa may in hybrid na yan, na medyo mababa yung current na pinoproduce. Kaya ginamitan ko rin ng clamp meter ito noon. Kung talagang 0 nga, talagang 0 yung pumapasok sa batteries. At ngayon, ito ang gagamitin kong temporary muna. At kaya ngayon hihintayin ko na lang yung araw na kasi yung araw ngayon ay nandun pa para pag tumutok lahat sa panel banda rito mga alas 12 kasi mababa pa rin ang araw namin dito. At hindi pa yung talagang nasa taas, kaya medyo paside pa rin yung mga panels. At mamaya titignan natin kung ilan yung ipoproduce nga nito
At ito palang controller na ito ay meron siyang daily na total na pinoproduce kung ilang kilowatt hour. At ito yung daily, meron din yung total. Kaya maganda itong display niya at nakikita na. Hindi na kailangan i-connect pa sa computer. Ngayon ay 11:15 na ng umaga. At yung araw ay nandoon yung araw. At ang naaarawan pa lang na panels ay yung 4. Bali yung 4 kasi, bali 8 panels yan. Ito hindi pa gaanong naaarawan, meron pang shade dun. Kaya hindi pa gaanong pumapalo yung maximum na current. Bali itong 4 pa lang muna ang nagbibigay ng supply o ng power doon sa may charge controller. Kaya mapapansin niyo dito ay meron na tayong 17 amperes yung nasa gitna. Yun ang pumapasok na current ngayon at nagbibigay yan ng 380 watts. Kumukulimlim kasi kaya ayan, tumataas na naman. At titingnan natin yung current na pumapasok sa battery kung tama. Kaya merong 17 amperes doon. Tingnan natin dito. Ay merong 18. 17, nagpabago-bago kasi kumukulimlim. Kaya ayan. Kaya ngayon ang nagbibigay ng power dito sa battery ay itong charge controller na galing sa panel. Tapos ito namang inverter ang nagdi-discharge sa battery ngayon. Dahil tinanggal ko muna yung solar panel dito. Kaya ngayon ito ang consumption nitong inverter ngayon ay 280 watts. Merong 26 volts na battery. Parehas dito. 26 volts pa rin. Kaya hihintayin ko lang na maarawan lahat yung 8 panels na 800 watts lahat yun. Tigo 100 watts ang bawat isa. At kaya titingnan natin kung ilan ang current mamaya pag naarawan na lahat. Bali ang appliances na ginagamit ko ngayon ay itong freezer at saka yung air condition na portable, tsaka meron TV, naka-on yung TV na yan. Kaya yan lahat ang gumagana, tsaka yung meron yung fish pan doon sa labas, yung water pump. Kaya yun lahat ang appliances na pinapagana ko ngayon. Ayan, meron ng 16 amperes o 17 amperes. Ang ngayon ay ang oras natin ay 12:11 ng tanghali. At ayan, pinapakita din yung temperature nitong inside nitong charge controller, 30 degrees. At yung sa battery, kinabit ko yung temperature sensor doon sa may batteries doon. Bali nandyan lang naman sa ilalim, temporary lang. At ngayon ay tingnan natin yung pinoproduce. Ayan, meron itong graph na nakikita din. Kaya ayan, tumataas habang tumataas yung araw, tumataas din yung graph. Yan yung maximum 20 amperes. At yan naman yung power, maximum ay 540 watts. At medyo mababa yung araw kaya hindi gaanong napupuli yung 800 watts na power. Kasi 800 watts yung total ng solar panel. Sa ngayon ay ito yung actual na reading. Meron itong 74.9 volts at 19 amperes o 19.5 amperes. 26.9 ang battery natin. At halos parehas doon sa may inverter. Ang total na wattage ngayon na consume ay ayan, 276 watt. Kaya halos kalahati nitong pinoproduce ng panel. Kaya kailangan ko pang magdagdag ng appliances para pataasin. At ibig sabihin niya na nasasayang yung ina-harvest.
na sa bagay china-charge pa naman yung battery, kaya napupunta yung iba sa battery habang ginagamit yung ibang appliances. At ngayon ay i-check natin itong current na pumapasok dito sa battery. Ito, meron itong 20 amperes na pumapasok dyan. At dito naman ay 19.4 pa iba-iba. Nagiging 19.6. Ngayon ang oras ay alas 2. Mag-aalas 3 na ng hapon. At ang battery natin ngayon ay naka-float charge na. Ang temperature ng inverter ay nitong controller ay 41 degrees, 26 ang batteries. At yan ang maximum na current na na-read ngayon, 21.22. At ang maximum power niya ay 540 watts ang inaabot kanina nung kainitan. Kaya bumababa na yung graph ngayon. At yan, ang araw ngayon ay bumababa na rin. Nandun na. Kaya hindi nagaanong nakaside na sa mga panels. Kaya meron pa rin nagpo-produce pa rin ng 11 amperes at saka naka-float charge naman na ito. Kaya ayan, meron tayong 326 na watts na pumapasok pa rin kahit naka-float charge. At nakaka 2.50, nakaka 2 kilowatt na napoproduce magmula kaninang umaga. Ngayon ay umaandar ang freezer, kaya tumataas ulit ang pinoproduce na current. Nasa 15 amperes at 406 watt ang pumapasok ngayon. Kasi pag naka-float charge na ganyan ay hindi na yung maximum na binibigay ng panel ang pinapasok dito sa controller. Kaya para naka-standby na lang siya. Kaya kung kailangan humugot ng battery para dyan sa may inverter, saka lang siya hihila sa panels. Ito ngayon ang update natin dito sa charge controller. Ang oras ay 5:20 na ng hapon. At ang pinoproduce ngayon na current ay halos 5 amperes. At kahit hindi na nakadiretso yung mga solar panel, hindi na rin naaarawan yung iba. Bali liwanag na lang ay nakakapag-produce pa rin ng energy. At ang graph nito ngayon, yan, meron yung 21 amperes pa rin na maximum kanina. Mas mataas yung current ng mga bandang alas 12, alauna hanggang alas 2. At yung power naman, yung wattage, maximum yung 540 watts. At yan, ang napansin ko dito sa charge controller na ito ay kahit liwanag na lang ay nakakapag-produce pa rin ng current. Kaya nakakapagbigay pa rin ng 120 watts. Bali, itong ginagamit kong appliances ngayon ay yung TV at saka yung freezer ang gumagana. Kaya itong inverter, yan, meron itong 160 watt na na consumption ngayon. At ang battery voltage 25.6 volts. Naka-standby lang yung yung AC. Kapag bumaba na yung battery sa 24.5 ay magko-connect na sa grid. At yan ang napansin ko dito sa may controller na ito. Hindi kagaya dito sa may built-in nitong hybrid.
na kapag ganyan nakaliwanag, yung mababa na yung araw, naka zero na yung sinusupply ng galing sa panel. Ibig sabihin wala na, nagre-rely na lang sa battery yung inverter, nagde drain na kaagad. Ibig sabihin kahit maliwanag pa ay kumukuha na ng power sa battery, hindi sa hindi sa panel. At samantalang ito ay yan, meron pang binibigay kahit papaano. At yun lang mga ka-DIY. At i-update ko ulit kayo kapag dumating na yung in-order kong Victron, para dito ko mismo ito yung ipapares ko sa Victron na inverter. Tapos yung mga gagawin kong mga batteries na marami, yung lithium ion. At yun lang mga ka-DIY, at subscribe at maraming salamat.